Salamat kay Sister. Gandang hapon po, no? Kanina ka pa inaantay ko. Sabi niyo po. So, Sabi ni Kristo. kung nagtatanong po kayo, kami po ay mga born again, no? Born again Christian po kami. Yan po ang ating pag-aaralan kung bakit mayroong tinatawag na born again, no? Kaya sa umagang ito ay sa hapon ito ay sa kalingid kaalaman po natin kung bakit kami tinatawag na born again, kung bakit kailangan natin ma-born again, no? So, yan po ang ating pong pag-aaralan. Maging po sa mga, kasi ito, rin po tayo sa YouTube, doon din sa mga manunod sa YouTube, sana subaybayan nyo po ang gawain nito. Napakahalaga po ang salita ng ating Panginoon. Kaya welcome po kayo. Ano po yung ginagawa niyo dyan? Welcome po kayo. Napapanood po tayo. Yan. So, ang ating po pag-aralan ay patungkol po sa tinatawag na born again. Para malaman natin bakit tayo ay kailangan natin ma-born again o bakit tayo ay sinasabi natin na tayo ay born again. No? No. So, ayun po ay, alam niyo po ba, sa pasimula, ang tao ay nabubuhay sa katawan, kaluluwa at espiritu. Kaya ang tao ay binubuo ng katawan, kaluluwa at espiritu ayon sa sinasabi sa Biblia. Sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 23, ang sabi niya po ay ganito: Nawa lubusan kayong maging banal naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo niyong pagkatao. Ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So ganyan tayo dati. Binubuo tayo ng body, soul, and spirit. Ganyan tayo dati. Ibig sabihin, sa pasimula, ang tao, nung hindi pa nagkakasala sa Diyos, kung buhay pa ang ating espiritu dati. Mayroon pa tayong, kaya, nung buhay pa ang ating espiritu, wala pa tayong kamatayan. Yan ang pasimula. Ngunit nang magkasala, si Adan at si Eva, nagkaroon ng kamatayan ang isang tao. At ang unang namatay sa kanya, yung kanyang espiritu. Ang unang namatay sa tao, nung magkasala ng tao sa Diyos. Kaya nang mamatay ang espiritu ng tao, hindi na nila masumpungan at makita ang Diyos. At dahil patay na nga ang kanilang espiritu, ang nabubuhay na lamang sa kanila o nabubuhay na lang sa tao ay ang kanilang katawan at kaluluwa. Kaya sila ay nagugutom na lamang sa pagkain para sa kanilang katawan at kaluluwa. Hindi na sila nagugutom sa pagkain espiritual na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sapagkat patay na nga ang kanilang espiritu, wala nang halaga sa kanila ang mga pagkain spiritual. Sabihin, yung tao, hanggat hindi sila naboborn again, ang nabubuhay lang sa kanila, body and soul. Kaya kapag niyaya mo sila sa mga gawain, sa ganitong gawain, hindi sila sumasama. Hindi sila umatin. Bakit? Kasi sa tingin nila sa ganitong gawain, isang boring, walang halaga, kahangalan. Dahil nga, hindi sila nagugutom sa ganitong pagkain. Kundi nagugutom lamang sila doon sa pagkain pang physical. Dahil napatay na nga ang kanilang espiritu. Dahil ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang 6, makibasa rin, kung nakita mo. Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang 6. Kasukot na kayo pa rin. Yan. Nasira Makikita natin dito na patay ang isang tao, no? Bagamat buhay siya, pero ang totoo, patay Ephesians siya. chapter 2 verse 1. Sabi dito, nung unay, mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan
Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan. Ang espiritong naghahari sa mga taong suwain. Dati tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman, at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Yan. So nakita natin na Kinapuputan tayo na ng Diyos. patay, dati tayo mga patay. Kaya mayroong tinatawag na born again. Kaya pag sinabing born again ka na, buhay na ang iyong espiritu. Kompleto na ang iyong pagkatao. Meron ka ng body, soul, and spirit. Dalawa na ang nagugutom sa iyo. Nagugutom ka na sa pagkain physical at nagugutom ka na rin sa pagkain spiritual. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang sabi doon sa Matthew chapter 4 verse 4, ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Matthew chapter 4 verse 4. Yan. Matthew chapter 4 verse 4, na kapag buhay na ang iyong espiritu, nagugutom ka na rin sa mga pagkain spiritual. Doon sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng 4 Diyos. verse 4. Sabi dito, Sige yan. Ngunit- Ano tayo upuan para? sabi nga, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Yan. So malinaw na sinasabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya yung mga buhay na kalang espiritu, yung tinasawag na born again, no? Kaya kasi sinabi na born again dahil namatay dati ang yung espiritu dahil sa kasalanan, ngunit ngayon sa pamamagitan ng pananalig at panampalataya kay Kristo, nabuhay na muli ang yung espiritu. Kaya ang tawag sa iyo ay born again. Binuhay ka na muli. Binuhay ka na muli hindi sa laman, kundi binuhay ka na muli saan? Sa espiritu. Kaya kompleto na ang pagkatao mo. Meron ka ng body, soul, and spirit. Kaya kapag hindi ka pa born again, ang tawag sa iyo ay nabubuhay ka lang sa body and soul. Wala ka pang kaligtasan. Hindi ka passive. Hindi ka pa kabilang doon sa buhay na walang hanggan. Kasi hindi pa buhay ang Kasi espiritu mo. hindi pa buhay ang iyong espiritu. Malalaman mo yan kapag nabubuhay yung espiritu, nagkakaroon ka ng kahalagaan sa ganitong gawain, nananabik ka. Parang nananabik ka. Gusto Dahil mo parang maging nagugutom ka, gawain, hindi sa pagkain. Nagugutom ka kundi sa salita ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa banal na kasulatan sa Amos chapter 8 verse 11, wala dyan. No? Sabi dito sa Amos chapter 8 verse 11, sinabi ng Panginoong Yahweh, darating din ang araw na pairaling ko sa lupain ang tagutom, magugutom sila ngunit hindi sa pagkain, mauuhaw sila ngunit hindi sa tubig, kundi sa pakikinig ng aking mga salita. Mauhaw ka na, hindi sa pagkain. Magugutom ka na, hindi sa pagkain, kundi mauuhaw ka na at magugutom ka na sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yan ang mga born again. Binuhay ka na. Buhay na ang iyong espiritu. Pabautis mo ka na eh. Doon, No? binuhay na. Buhay na ang iyong espiritu. Kaya, Kaya kapag na-born again ka na, nananabi ka lagi, may halimbawa ganito, ang gawain natin tuwing Merkulis. Nananabi ka, gusto mo, dumating na agad ang Merkulis para, araw ng linggo. para makarinig ka ng salita ng Diyos. O kaya darating na ang araw ng linggo. Bakit? Dahil nagugutom ka nga, hindi sa pagkain eh. Marami ka naman pagkain dyan, marami naman, masasarap ang pagkain mo. Parang hindi yan ang hinahanap mo. Yung kaluluwa mo. Kundi ang hinahanap mo, kundi yung salita ng Diyos, dahil hindi ka nagugutom sa laman, kundi nagugutom ka saan? Sa espiritu. Dahil buhay na nga ang iyong espiritu. Buhay na, dalawa na ang nagugutom sa iyo. Ang sabi doon sa Deuteronomy chapter 8 verse 3, sabi nito, tinuruan nga kayo
magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkain hindi ninyo kilala ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Para ipaunawa sa atin na hindi ka lang nabubuhay sa pagkain. Kaya bigyan tayo ng Diyos ng 6 na araw para sa iyong ikabubuhay, sa iyong pangangailangan, para sa iyong pisikal. Pero sabi ng Diyos, ang isang araw ilaan niyo ito para sa akin, para naman sa inyong mga espiritu. Sa iyong espiritu. Kasi ang hinahanap ng ating espiritu, yung salita ng Diyos kapag buhay na ang iyong espiritu. Hinahanap yan lagi. At gusto niya laging nasa gawain ng Panginoon. Kaya sabi din sa 1 Peter chapter 2 verse 2, ganito sinasabi, makibasa diyan ka rin. 1 Peter chapter 2 verse 2, Peter, chapter 2, verse 2. chapter, 1 Peter chapter 2 verse 2. sabi dito, Amen. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na spiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Yan. So makikita natin gaya ng sanggol, manabik daw tayo sa spiritual na gatas. At yung salita ng Diyos. Kumbaga sa nananabik ka, at doon mo malalaman yan kapag buhay na ang espiritu mo. Pero kapag patay pang yung espiritu, pag niyaya ka sa gawain, ay ayaw ko. Niyaya ka sa Bible study, ayaw ko. Niyaya ka sa Sunday service, ayaw ko. Pero yayahin ka ng kaibigan mo sa party, sama ka. Kahit hindi Yayahin ka ng kaibigan mo mamasyal, sama ka. Kasi yun ang pangangailangan lang ng kaluluwa mo. Pangangailangan lang kasi ang nabubuhay lang sa'yo, body and soul. Yung mahilig, yun yung mahilig sa kalayawan. Patay pa yung espiritu, kaya wala pa sa iyong halaga ang mga bagay na espiritual. Hindi nananabik kasi patay. Hindi nananabik ang iyong espiritu dahil patay pa ang iyong espiritu. Pero kapag nakakarinig ka na ng salita ng Diyos, unting-unting bubuhayin ng Diyos ang iyong espiritu. Buhay na buhay ng espiritu. At hahanapin mo na ngayon yung salita ng Diyos. Hahanapin mo na ngayon. Dahil nga buhay na ang espiritu. Kaya dahil patay ang kanilang espiritu, kaya kailangan nilang muling ipanganak, hindi sa laman, kundi sa espiritu. Para muling mabuhay ang kanilang espiritu at magugutom sila sa mga bagay na espiritual. Kaya paano may panganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok pa ba siya sa tiyan o sa sinapupunan ng kanyang ina? May panganganak para maipanganak na muli? Ito isa sa mga katanungan ni Nicodemo kay Jesus Christ. Kaya sagot dito ni Jesus Christ sa John chapter 3 verse 1 hanggang 8, makibasa. John chapter 3 verse 1 hanggang 8. Makikita natin diyan kung paano may panganganak na muli ang isang John tao. chapter 3 verse. John chapter 3 verse 1 hanggang 8. May isang Parisiyo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabi, ba't sabing Rabi? Guro. Guro. Sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo, maliban sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong may papanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak ulit? Tanong ni Nicodemo. Sinabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipinanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Tuloy. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangan ipanganak na muli. Tuloy. Umihip ang hangin kung saan ibig at narinig ninyo
ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Yan. Espiritu. So Amen. makikita natin diyan na sabi ni Nicodemo, paano may panganak na muli ang isang tao kung siya'y matanda na? No? Kaya sabi ni Jesus Christ, ang ipinanganak sa laman ay laman, ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. At ang sabi niya, maliban ipanganak na muli ang isang tao sa tubig at sa Espiritu, hindi siya pagharian ng Diyos. Kaya diyan makikita natin na kailangan mo may panganak na muli, kailangan may pangamulik ang isang tao dahil nga patay pa ang kanyang espiritu. So kailangan siya mabuhay. Kaya paano muli may panganak ang isang tao? Kung paano muli may panganak ang isang tao? Sabi nito, ang kapanganakan muli ng isang tao sa spiritual ay isinasagawa ito ng Diyos. Hindi ito sinasagawa ni Numan. Kundi ang Diyos ang nagsasagawa nito para maipanganak ka sa spiritual. Para muling mabuhay ang iyong espiritu. No? Sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng atin Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, ang kapanganakan spiritual ay isinasagawa ito ng Diyos sa pamamagitan ng atin Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya sa John chapter 1 verse 12 lang ganito, ang sabi sa Biblia ay ganito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalatay sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. So, ang ibig sabihin nito, kapag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at sa tagapagligtas ng iyong buhay, bibigyan ka ng Diyos ng karapatan maging anak ng Diyos sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Espiritu. Kailangan mo mabuhay ang iyong Espiritu. At mabubuhay lang yan sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo sapagkat sabi niya sa John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat yan sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya kapag buhay na ang iyong Espiritu, kilala mo na ang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Nakapaglilingkod ka na sa Diyos, sa totoong Diyos, sapagkat binuhay ng Diyos ang iyong Espiritu sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ganito yung sinasabi sa 1 Peter chapter 1 verse 3 hanggang 4. Makibasa. 1 Peter chapter 1 verse 3 hanggang 4. Na ang kapanganakan natin, ang kapanganakan mo sa spiritual ay isinasagawa ito ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. 1 Peter chapter 1 verse 3. 1 to hanggang 4. 1 to? 1 Peter chapter 1 verse 3 hanggang 4. Sabi dito, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit. Yan. So, Amen. yan ang sinasabi ng Diyos kapag naipanganak ka na ng muli, nabuhay ng iyong Espiritu, may kayamanang inihanda sa iyo ang Diyos. Saan? Sa langit. Hindi dito. Bakit? Bakit hindi dito? Kasi ang buhay mo lang dito sa mundong ito ay maiksi lang. Lagi ko nga sinasabi, maiksi lang ang buhay natin dito sa mundo. Hindi po matagal. Ang sabi ng Genesis chapter 6 verse 3, sabi ng Diyos, hindi ko na pahintulutan na mabuhay na matagal ang tao. Hindi ko na pahintulutan na mabuhay ng matagal ang tao sa mundo sapagkat siya'y makalaman. Hindi na lalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Hindi na raw lalampas. Ay, ilang taon ka na, Nay? 17.
70. Meron pa siya 50. May 50 years ka pang natitira. Sa Kung lupa, aabot ka ron, ha? Kung meron pa tayong No? pag-asa. Ako, 55 na ako. Ibig sabihin, natitira ko na lang dito sa mundo, 65 years na lang. Kung aabutin ko yun. Tapos mga ito, No? Kung aabutin ko yun. Hindi mo Dahil masasabi na. ang pag-alis natin sa mundong ito, hindi natin alam. Hindi natin inaasa. Pero pinalam ng Diyos kung hanggang aabot ang buhay mo. Kung malakas ka. Kung abutin mo yun. Pero wala nang umaabot doon. Pag sinabing 70, medyo ano ka pa. Pero ang dati, di ba, 120. Bumaba na umabot na lang ng 70, 80 na lang, hanggang doon na lang. Kung malakas katawan mo, ha? Inani, malakas ang katawan mo ito. Sa awit, sabi sa awit. Abot pa ito sinanay kung lulubin, ha? Kung Abot pa ito 80, ng 80, 90. bonus. No? Pero ang pinakano talaga 70. Pag binigyan ka pa ng 80, ibig sabihin, binigyan ka ng... Kasi ang Diyos lang man may hawak ng ating buhay. Ha? Wala na. Bihira na lang. 130 nga sa kuan na ibang bansa. Bihira na lang yung mga alam mo yung mga ganyan, Sipong ko. in-injection na lang yung para mabuhay. Mga ganyan, gumagawa na sila ng parang para para mabuhay. mabuhay, manatili. No? Kasi may mga mayayaman. Kasi sa yaman nila, gusto nilang Sila duktungan para ang kanilang mabuhay. yung Pero- ang buhay. Sinabi ng Diyos, 120 lang. Pero talaga. yan na pinatuloy Nila sa din ng amin. Diyos. Yan dahil sabi Hindi sa na tayo Biblia, kung umaabot anong pinagkasan niyo rito sa lupa, ay pagkakasahan sa langit. Kung anong pagkakawalan niyo rito sa lupa, ay Yung mga ganyan pagkakawalan makipera, sa langit. nag-extend ng ano yun, pero So yan, nakikita natin dito, no, na ang ang muling pagkabuhay ng ating espiritu, ito'y sinasagawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. No, ang sabi doon sa 2 Corinto 5:17 hanggang 19, ang sabi niya rito, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi na kaaway. At pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan niya, maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ibinilang ng Diyos na kaibigan niya at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. Nilimot na. Kaya dito nakikita natin na sinasabi ng banal na kasulatan na ang pagiging born again natin, yung ginawa ito ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya kapag sinabi mo hindi ka pa born again, kapatid, ibig sabihin patay pa ang iyong espiritu at wala ka pang personal na relationship kay Kristo. At ang sabi ni Kristo, walang makakalapit sa akin maliban dalhin siya ng aking amang nasa langit. Ibig sabihin, ang pagiging born again mo, ang may gawa nito ay ang Diyos. Amen. Para makilala mo sino? Si Kristo. Para makilala mo siya. Sapagkat hindi ka makakalapit kay Kristo, hindi mo makikilala si Kristo hanggat hindi gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Hanggat hindi siya gumagawa. Sapagkat kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Panglima, ang kapanganakan muli ng isang tao sa spiritual, ito ay sa pamamagitan ng ating pakipag-isa sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, paano ba tayo makipag-isa sa kamatayan? Sapagkat ang kamatayan ni Kristo, ito ay para lamang sa mga Hudyo. Hindi ito para sa atin. mga hintil kasi. Mga hintil tayo. Ngayon, nabaling ang ating kaligtasan. Nabaling sa atin yung kaligtasan dahil hindi nila tinanggap si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Pero 100% ang Israel ay ligtas na dahil sapat na ang kamatayan ni Kristo para sa kanila. Kaya nang mamatay si Kristo, sabi niya, it is finished. Wala nang Kristong ipapako sa cross para muling iligtas ang Israel. Ibig sabihin, sapat na ang kamatayan ni Kristo para sa kanila. Ngayon, paano tayo maging kabahagi sa kamatayan ni Kristo?
para muling mabuhay ang ating espiritu, kailangan natin makibahagi sa kamatayan ni Kristo para mabuhay ang ating espiritu katulad ng pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Nasabi din sa 1 Peter chapter 3 verse 18, sabagat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo sa mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos, siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa espiritu. Ganyan ang mangyayari sa atin, na tayo ay mamamatay sa laman at muling mabuhay sa espiritu. Kapag tayo ay nakipag-isa sa kamatayan ni Kristo. At hindi natin kailangan ipako sa krus para mamatay. Ang kailangan mo lang, ikaw ay makiisa sa kamatayan ni Kristo sa pamamagitan ng ano? Siyempre, ng baptism. Di ba? Kapag kayo nilulubog, di ba? Nung kayo nilubog, di ba? Para kayo inilibing. Katulad ni Kristo. Pag-ahon nyo, bago na kayo. Nilalang. Bago na kayong nilalang. Binuhay No? ng espiritu. Ang sabi doon sa 1 Peter chapter 3 verse 18, ang sabi rito sa banal na kasulatan, sa John chapter 3 verse John chapter 3 verse 7 to John chapter 3 verse 5 to 7. Ang sabi niya, sumagot naman si Jesus, pakatandaan mo, maliban ng isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman at ang ipinanganak ayon sa espiritu ay espiritu. Kaya doon nakikita natin na kailangan natin makipag-isa sa kamatayan ni Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Amen. No? Dahil yun ang tanging paraan para makisa ka sa kamatayan ni Kristo. Kaya yung mga taong hindi pa nababautismuhan, patay pa ang kanilang espiritu. Marami pang patay sa labas. Patay pa. Kasi nga, makalaman hindi pa sila. sila nababautismuhan. Wala silang, hindi na yun. Kaya yung mga nabautismo na katulad ni Brother, nabautismo na ito, buhay na po ang iyong espiritu. Ano yun, No? Kumbaga sa dalawa na ang nagugutom sa'yo. Nagugutom ka na sa physical at nagugutom ka na rin sa spiritual at 100% kabilang ka doon sa mga taong iniligtas ni Kristo. Kasama ka namin doon sa pangako na buhay na walang hanggan. Dahil sabi niya sa 1 Peter chapter 3 verse 21 hanggang 22, ang tubig ay larawan ng bautismo, nagliligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos, naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. Kaya makikita natin dito na ang mula nang ikaw ay mabautismuhan, ang sabi niya, ang tubig ay larawan ng bautismo. Kaya sinabi ni Jesus, maliban ang tao'y panganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Kaya yung mga nabautismuhan, buhay na po ang iyong espiritu. Bagong silang. Bagong silang na kayo. Parang mga sanggol. No? Bagong silang. Katulad nanay, di ba? Nabautismuhan siya. Bawat ang kanyang physical, matanda na. Pero yung Ang kanyang espiritu ay bata pa. Baby pa. No? Sanggol. Siya, ganun din. Naraming ganun din. Kaya, Baby pa yan. nakikita Kaya natin kailangan, dito, pag magano kayong kaya kapag sinabi Mga natin, baby, bakit, paano tayo na born again? ano yan, Paano ka na born again? Dahil ako Hindi natin ay yan nakiisa mabibigyan. sa kamatayan ni Kristo. Saan ang paraan? Nung ako ay nabautismuhan. No, nung ako ay nabautismuhan. Kung kami sa dagat. Oo nga, mga baby pa nga kayo. Mm. Kaya nga sabi nga, ang mga baby, inaalaga ng gusto yan. Kasi mga baby, mga sanggol, di ba, inaarugan, di ba, pinapadidi. Ganyan, yan, itong baby pa yung mga bagong sanggol, bagong panganak to. Espiritu ng baby pa. Ang espiritu mo baby pa, kaya mga gatas, pinapakain sa inyo. Baby mo. Pagkamatin, ang physical mo, matanda na, pero
ang spiritual mo, baby pa. Yan. Ito siya, bagong panganak. Kasi, kailan lang, di ba, nung nakaraan lang, bagong panganak. Ito, kayong dalawa, mga, hindi pa, kumbaga, gumagapang pa lang kayo, hindi pa kayo gumagapang, kumbaga, dumidibig pa. Kumbaga sa ano, ang iyong espiritu ay naglaging naghahanap ng salita ng Diyos. Yung didim, gatas, mga gatas. Hinahanap lagi yan. Mga Kumbaga sa Bible nananabi study. kayo. Mali yan ang Oo, yung Yung pinapakagatas. pinakagatas. Oo. No, katulad ng mga Yan, ginagawa natin nagsasamba, yung mga dito. baby yan, mga baby. Yung mga pagkain natin sa Yan nga yung church. mga ganito, yung Yan yung mga nalagaan pagkain ng ating Oo. espiritu. Kumbaga yan ang gatas. Oo, yun ang pinakagatas, pinapadidi. Ang bata, di habang araw-araw pinapadidi yan. Okay, tuloy tayo, no? So, doon ay makita natin na ang muling kapanganakan, spiritual, ito ay pakipag-isa natin sa kamatayan ni Kristo. Sa anong paraan? Mula nung ikay na bautismuhan, ikaw ay nakipag-isa sa kamatayan ni Kristo. Ayon sa Romans chapter 6, verse 1 to 11, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy pa ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandang loob ng Diyos? Hinding-hindi, tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Okay, di ba pag linalubog ka? Yan, nililibing ka. At pag-ahon mo, bagong buhay ka na. Ibig sabihin, nabubuhay ka na sa panibagong buhay, buhay espiritual. Binuhay ka na yung espiritong binuhay. Na kung paano si Jesus namatay sa laman, at muling nabuhay saan? Sa espiritu. Ganun din naman tayo. Kapag ikaw na bautismo, namatay ka sa laman, Nilibing. pag-ahon mo, nabuhay na ang iyong espiritu. Bagong nilalang ka na. Kaya Bagong nilalang ka na. Kaya ang tawag sa iyo ay born again. No? Bagong kapanganak. Ipinanganak ka, hindi sa Kasi laman. matanda na tayo. Kundi ipinanganak ka sa espiritu. At ang may gawa nito ay sino? Si Kristo. Ang Diyos, siyempre, ang may gawa nito sa pamamagitan ni Kaya nga born Kristo. again. Binuhay ka na. Sabi ng Panginoon niya, kailangan panganak Panganak ka muli. Saan? Sa espiritu. Sa espiritu. Kaya binuhay. Kaya Kaya habang ako naglalakad doon sa ano, ang ano ng parig sa akin kanina, ang sabi ng Panginoon, kailangan kayong panganak muli. bagong Hindi, isang hindi Pero magpapaintindi yung baptism iba. ha, Hindi maintindihan nila kasi yung hindi sinasaray sa mga Oo, sinasalay pa. No? Oo. At yung baptism, binabaybay yan eh. tandaan niyo po ito ha, hindi ito sinasagawa sa mga bata. Ito'y sinasagawa sa mga matatanda na mayroon ng sapat na gulang. No? Kasi may Maging si mga Jesus kasalanan, Christ, nakakaintindi. nangyari din ito sa kanya. Ba, Jesus Christ, Diba? Nagpabautismo rin siya, matanda na siya. Kanino siya nagpabautismo? Kay Juan Bautista. Bakit kailangan niya yon? Ito ha, sabi ni Jesus Christ, lumapit ba si Juan Bautista kay Juan? O si Jesus Christ ang lumapit kay Juan? Jesus Christ. O si Jesus Christ ang lumapit kay Juan. Bakit kailangan niya magpabautismo? Alam naman natin na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Pero bakit kailangan lumapit kay Juan para magpabautismo? Ginawa niya ito para matupad ang kalooban ng Amang nasa langit. Dahil hanggat hindi pa nababautismo si Kristo, hindi pa ipinagkakaloob sa kanya ang Espiritu Santo. Kaya nung mabautismo si Jesus, pag ahon nila sa tubig, saka naman bumaba ang Espiritu Santo. Ganon din naman sa atin. Kung bakit isinasagawa namin ito sa inyo. Bilang mga pastor, dahil iyon ang tanging paraan para ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo at mabuhay ang iyong Espiritu. Mabuhay ang iyong Espiritu. Kasi kung hindi namin gagawin yun, mananatili kayong patay ang iyong espiritu. Bagamat sa paningin ng Diyos buhay kayo, pero yung ating espiritu, patay. Patay. Kasi, Sa paningin ng tao, buhay ka, pero sa paningin ng Diyos, patay ka. Hindi ka patay sa laman, patay ka saan? Sa espiritu. Pero nang ikaw'y sumampalataya at nabautismuhan, buo na ang pagkatao sa iyo ng Diyos. Buhay na ang iyong laman,
at buhay na rin ang iyong espiritu. Dahil nakipagsaka sa kanino? Sa kamatayan ni Kristo. Colossians chapter 2 verse 12 hanggang chapter 2 verse 12 hanggang 13. Sa pamamagitan ng bautismo, nalibing kayong kasama ni Kristo. At muli rin kayong binuhay na buhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong dating mga patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo, pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Binuhay tayo muli. Sino bumuhay sa iyo? Ang Diyos, kasama ni Kristo. Dahil kung paano nabuhay si Kristo sa Espiritu, ganoon din naman tayo. Nabubuhay din tayo sa Espiritu. Kaya 100% born again na tayo. Binuhay ka na. Binuhay ka na. Kaya sinabi, pinanganak ka muli. Pinanganak ka na muli. Kaya born again ka. Kaya malinaw na kapag ikaw ay na born again ka at panghawakan natin, ano bang ibig sabihin ng born again? Ang born again, ito yung pagkabuhay sa Espiritu. Personal na relationship mo sa May relasyon ka na sa Panginoon. Panginoon. May relasyon ka na sa Ikaw Panginoon. at ang Diyos ay may relasyon na. ka na. Kilala mo na ngayon ang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya sumasamba ka na ngayon sa Diyos, sa Espiritu, at sa katotohanan. John chapter 4, verse 23 hanggang 24. Makibasa. Diyan, ano? John chapter 4, verse 23 hanggang 24. Kilala mo na siya dahil buhay na ang iyong Espiritu. Diyan, ano? John chapter 4, verse 23 hanggang 24. John chapter 3 verse 24. John chapter 4, verse 23 hanggang 24. Ayun, 4:23. Sabi dito, ngunit dumarating na ang panahon. Ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Tuloy. Amen. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan. Amen. Yan yung mga buhay na ang Espiritu. Kilala mo na ang Diyos. Di ba? Ang Diyos ay Espiritu. Nagdilingkod ka na sa totoong Diyos. Amen. Hindi ka na naghahaka na paglingkuran ng Diyos, kundi alam mo kung sino ang pinaglilingkuran mo. No, pinaglilingkuran mo. Kaya nawa sa hapong ito ay meron po tayong natutunan patungkol sa pagiging born again. May tanong ba? May tanong. Baka may tanong po Kaya kayo. naman tayo No? magtanong. Kung meron kayong tanong, Bakit ka pwede na-born pong again? magtanong. Naintindihan ko na yung Oo, ayan na. Kasi baka may lumapit sa atin at hikayatin tayong magbago at Dito na. baka sabihin mo ay, sige doon ako maganda at alis ako sa pagiging born again. Tandaan niyo po, ang founder ng born again ay walang iba kundi si Kristo. Yan ang Dahil si relasyon. Kristo ang nagtatag. Ang sabi niya, maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya makakapasok sa karyangan ng langit. At huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, kailangan ang lahat ay maipanganak na muli. Kaya kung sinasabi mo hindi ka pa born again, wala ka pang personal na relasyon kay Kristo. Patay pa ang iyong espiritu. Ikaw may relasyon ka na sa Panginoon. Kung meron kang relasyon sa asawa mo, sa physical yun. Pero sa espiritu, sa Panginoon. Na tayo ganun. Kaya kapag may relasyon ka na sa Panginoon, ang sabi ng Diyos, 6 na araw kayo gagawa ng ikabubuhay, ang isang araw ay ilaan nyo ito para sa akin. Parang ba? Yun ang pinaka bilang mga anak ng Diyos, tungkulin natin yun na tuwing araw ng linggo, sasamba tayo sa Kanya. Kasi buhay ng ano mo. Dahil buhay ng Espiritu mo. At inaari ka ng anak ng Diyos. Inaari Kasi ka na. doon makikita ng Diyos na binuhay ka na. Dahil ano ka yung na pagpunta nga sa simbahan hindi mo kaya, ay ang pagpunta pa kaya sa langit. Tsaka,
Huwag tayong titingin sa kanya kasi pare-pares lang tayo. Kasi sasabihin ng Parang Diyos, matitiis. ang simbahan nga lapit-lapit eh. Ang langit pa kayo layo. Sa Diyos tayo Kailangan, sa Diyos tayo nakatingin. kailangan mapunta mo muna yung simbahan ng Diyos. Yung goal mo yan eh. Yung Kami, gusto, yung kanya-kanya sinasabi tayong sa goal. atin ng Diyos. Di ba? Meron tayong pupuntahan. Unahin ko Kaya- si Lord. Sana Brad, bilang anak ng Diyos at buhay na yung Espiritu, may tungkulin po tayong paglingkuran ng Diyos. No? Bigay natin ang araw ng linggo o ayaw The ng best. Merkulis, Kasi bigay buhay ng natin ito sa Espiritu. Kanya. Dahil Si, binuhay na ng Diyos pag ang hindi ating mo yan Espiritu. gawin, Kabilang na tayo sa sambayan ng Diyos. pag hindi natin gawin to, ipagsusulit natin dito sa Panginoon pagdating ng panahon. Pag once na wala na tayo dito sa mundo. Kasi harap tayo sa Panginoon ng bawat isa. Oh, anong ginawa mo sa lupa? May nangangaral doon. Ini-ignore mo. Binabaliwala mo. Ano ngayon nandito ka? Bibigyan ba kita ng para makapasok sa sa karian ko? Diba? Balik ka pa sa lupa, balik ka Okay lang sana kung papabalikin ka sa Oo, lupa. hindi na. Ay, paano kung dali ka na doon sa interview? O diba? Doon ka. O diba? Kasi kung nandito pa sa lupa, bibigyan ka pa ng chance na Dito tayo makilala at chance. makapaglingkod sa Diyos. Ayan. Ay kung doon na dinala ka na sa impyerno, no chance na yun. Wala na. Dito may kulungan. Hindi ka pang piyansahan doon. Wala na eh. Wala Kasi nang sa kabilang, piyansa doon. sa kabilang buhay, may kulungan din. Ito may kulungan sa kabilang Wala buhay. na doon. Eh, walang ano. Yeah. Ang lamisa. Ano ba yan? Sa kabilang buhay, meron din kulungan. Abala. No? Kung may kulungan dito sa mundo, Kaya ito na Sige lang na. ang stroke. ito Hindi ako magsusoft drink. sa kabilang buhay, Tinapay lang ako. ay meron din kulungan. No? Kina. Kung may kulungan dito sa mundo, Buksan mo. may kulungan din doon sa kabilang buhay. Tamo Akira, Dito sa 1 Peter chapter 3, sapagat si Kristo ay namatay, pambukas ng tulpa ko. para sapagat si Kristo ay namatay para sa inyo. Yeah. Namatay siya sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga Bakit hindi ka makasalanan, uma-attend? Dati upang iharap pinatapay kayo ito sa nag-ano Diyos. Siya'y namatay ayon sa Espiritu at Ayaw mo muling yata binuhay sa langit, ayon sa kaya laman, ayaw siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayan nito, pinuntahan niya, Maulit-uli. inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Active nga ako dyan eh. Dati active yan. Ngayon na ano So na. may kulungan din sa Ay, kabilang ba- buhay. Yeah, kare niya. Sister ya. Oo, sige, thank you. Lapit, Sharing, ito, sharing. kapwa. Ayoko. Basta ito lang. Kaya Yeah, Kristiya. dito sinasabi kung may kulungan tayo dito sa mundo, Sharing para naman doon sa mga tayo. makasalanan, sa Mga, kabilay buhay, mga meron hindi din pa na. kulungan. Kasi tayo, kumbaga sa ang ating espiritu, ating espiritu, mga baby pa, mga kailangan pa ng gatas. Pag medyo matured na yung ating espiritu, nakakakain na tayo ng mga matitigas na pagkain, spiritual. Diba? Okay? Mama ka sa akin. Siguro tapusin muna natin yung gawain natin, no? Para, Sa linggo ngayon. para sa linggo, Sister, yeah. Bakit? bago ka lang sis, no? Ano man? Tinanggap mo na ba si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay mo? Lalo mo ka dito. Kung hindi pa, pwede tayo manalangin. No? Mananalangin muna tayo. Kasi manalangin bilang mo na. pagtanggap natin sa Panginoon. Sumama ka na sa amin sa linggo. No? Oo. Okay? Mananalangin muna tayo Manalangin muna para sila. sa Kanya. No? Para sa iyo. Pwede kang sumunod sa panalangin ko. Parang ikaw na rin nananalangin. Sumunod No? ka rin. Sumunod ka lang. Sabi natin, Panginoon, sige sis, sumunod ka nito. Para sa ito, Panginoon, maraming salamat sa inyo pong mga salita na aking napakinggan patungkol sa pagiging born again. Nalaman ko po na patay pa po ang aking espiritu. Gusto ko pong mabuhay ang aking espiritu sa hapong ito. Kaya ako po ngayon lumalapit sa iyo na mayroong pagpakumbaba at pagsisisi sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Ito man ay sa isip,
sa salita, o sa gawa, o sa anumang bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling ko po sa hapong ito, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. Panginoon Jesus, salamat sapagkat pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Ama, sa araw pong ito, naniniwala po ako na malinis na ang aking buhay. Kaya ako ngayon ay malaya na makakapasok sa iyong kabanal-banalan. Binubuksan ko ngayon ang aking puso at tinatanggap po kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Mula sa araw na ito, ikaw na ang aking Diyos at Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At ang dalangin ko po sa hapong ito, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Kaya salamat sa kakarapatan na ipinagkaloob niyo po sa akin bilang anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na pong manalangin. Panginoon, maraming salamat sa kaluluwang ito na tumanggap sa iyo bilang Panginoon at sa tagapagligtas ng kanyang buhay. Dalahin ko po, Panginoon, na mga salita mo na kanya mga pakinggan, ito itimi mo sa kanyang puso at na maging buhay ito, O Diyos. At dalahin ko, Panginoon, na hindi lamang sa lugar nito makasama namin siya, maging sa araw ng panambahan namin doon sa church, Panginoon, ay din namin silang makasama, O God, upang sama-sama ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain habang kami ay narito sa mundo nito, Diyos. Sabagat alam po namin, Lord, darating ang araw na kukunin mo kami, alisin mo kami sa mundong ito para makasama mo kami doon sa ipinangako mo sa amin na buhay na walang hanggan. Kaya salamat sa buhay ng aming kapatid nito, Lord. Dalangin ko na ito ang simula ng kanyang pakikinig at malabik siya, Panginoon, sa iyong mga salita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Sige. Ito rin sa'yo. Ito yung akin. Yan, sister yan. Yan. Patuloy ka lang, sis, para magkaroon ulit tayo ng mga baptism. Iisa ka namin sa Maraming pa mga tayong schedule natin. Kaya, Para, maraming pa tayo kasi itong dalawa, mga baby pa, kailangan pakainin pa ng pakain ng salita ng Diyos. Mga baby pa yan. isa ka sa mga candidate na mababautismuhan. No? Basta patuloy ka lang. Tinig ka lang. Wala naman Kasi mawawala ang sa mga kasama mo sa baptism, yung mga umatin sa barangay, yun. Sila chairman, mga nudo, mga Chairman, kagawad. tuwing lunes. May Bible study sa barangay kasi. Paggabi. May mga umatin Alas doon na 6. hindi pa nabautismuhan. Pag naka-schedule doon, kasama ka doon. Okay, ito, alas 6 doon kay Chairman. Mag-impo ka na ng kayamanan sa langit. Itong pinag-impukan natin, mga Doon kay chairman, ang gawain natin doon, tuwing lunes, alas 6 hanggang alas Kasi 7. nakapunta doon eh. minsan di Kung gusto niyo pupunta po, doon. kung kaya niyo po pumunta sa barangay, Sasabihin niya alas 6 hanggang alas 7 ang tayo. Pwede kayong pumunta ron. Kaya huwag niya ako. Hindi nang matiyaka na Alex. Kasal. Sabi, Nga, umari, hindi. Pastor ano ako doon? Nag-impo ako ng kayamanan sa langit. sasabihin. Andun mga taanod, kagawan, ano si Kuya Freddy. Oo, kaya Mga nandun kagawad sila. nandun, umating sila. Oo, dapat lang. At least maraming maano doon. Diba? Ngayon, pag inan natin yung baptism, kasama ka na doon sa nagkaroon ng baptism. Sa ano pala, sa katapusan natin, anniversary. Ito, Pangalawang kung natin anniversary. dito natin gawin ang Yan sa may, sa John gitna, ito 30. lang. Tapat nila kagawan. Oo, dyan. Oo, yun yun, may ano dyan, may bubong. Yan, tayo. Medyo maluwag-luwag. Diyan tayo sa katapusan nitong June. Saan na sa'yo? Dito naman ito yung Mercury tayo dito, 2 o'clock. Yung Mercury.
Tapos sa rin, kasama. Kung gusto nyo mag-invite, para masama natin. Wala mawawala. Mawala lang tayo dito sa mundo pag patay na tayo. So, kailangan nyo ng paghandaan natin. Kaya sa ayaw natin sa hindi. Kailangan yan ng paghandaan. Aalis talaga tayo rito. Iba nga dyan, di ba? Nadidisgrasya. Di ba naghahanda yun? Yung ating yung stage. Kailangan masib yung ating kaluluwa kasi yun ang buhay sa naharap sa Panginoon. Bagamat ang ating physical sa lupa. Ano tayo? Mga 10 tayo. Ano? Magluto. Last year hanggang, last Navy parang nandun na tayo. 9:30. Last year ang simula natin. Malaki pa rin ako. At least may exercise ka doon. Hala na, malaki pa rin ako. Yan naman kami pinamit na wala. May exercise ka. Hala, sabi ko. Yan yung sign ng paglilingkod mo sa Panginoon. Oo, Dahil maglilingkod ka. nung hindi ka naglilingkod sa Diyos, hindi mo nagagawa yan. Wala kang pakialam, bahala ka dyan. Basta ako dito. May party, dito ako. May pinarit na ulian man. Ay, pa oh. Sumunod, ayoko. Ang Royal gaya naman ako. yan. Royal naman yan eh. Kailangan yung si Redo. Nag-sasamba yan dati. No, Redo mami talaga yan sila. Mga ano mo Si nga. Ilin, kay, ano ko, saan yun si Ilin? Kasi may anak siya nag-ano sa New Life yata. Dolan. Doon sa amin, ang karamihan kasi doon, hindi mo nagsasamba sila eh. Biyaya doon sila nakatingin. Biyaya. Ang pinagsasamba nila biyaya, hindi yung ano, hindi yung katulad natin, yung nakikinig, na-enjoy sila na, hindi ba sa kanila, basta may mga bigay-bigay doon sila eh. Oo nga marami, pero anong sila, may natutunan ba sila? Wala. Kasi doon sila nakatingin sa biyaya. Yung mga ano, hindi Christian. Yun ang mga, hindi sila Christian. Christian, ano yung hinahanap nila. Yung karamihan doon, mga ano doon, hindi man sila na, nakatingin sila sa biyaya. Yung mga bigay-bigay. Kita nga, saan ba Pag wala kayo? ng bigay, hindi na atin. Walang bigay. Saan ba kayo? Ang dami yung church. May New Life, may Agape, may dito sa, ano ba ito? Francis Pearl. Ang dami nang sinasambahan. Sabi, ang gulo ninyo. Saan ba yung kaluluwa nyo? Doon dito. Para managapin ito mo lagi. Hindi, kailangan na i-educate ka. Kailangan hindi ka nakatingin doon sa ano. Although, kailangan, pero hindi naman, saan ka ba na, kung may sarili kang bahay, may sarili kang bahay. Hindi yung, andun ako sa New Life. Andito ako sa Agape. Para bang wala kang sariling Parang wala kang paglalaba. sariling, ano ba, bahay kung ba sa bahay. Agati yan. May Agape, may New Life, mayroon sa Project Pearl, mayroon sa, ang dami na yung sinasambahan. Iba si Upi. Yung ganyan. Baka yung yung Kasi may mga bigay-bigay nga. Ikaw ba, hindi ka magsasamba doon? Meron kang 10 kilong bigas. meron niya kami noon doon niya sa may Kataraman yun. Malayo na doon sila sa nag-aano sila ng, nagbibigay din sila ng Wala namang problema, basta mahalaga yun. Meron kang saan ka ba Kita talaga? kami. Nasaan ka na ngayon? Sabi ko, nandiyan ako. Wala kasi doon sa kanila. Malayo eh. Kasi Hindi naman kung saan ka, sabi nga, kung saan ka, Kung nakatukuhan na, pwede. Kung dito liwat. Pwede, basta, oo, basta Ang pangalan malaya. Pastor, alam ng pangalan. Alam. Kung saan ka binuhay, doon ka, kasi doon tayo Ang pinanganak dami eh. nila doon, ang dami. Doon kasi Ang dami nila konti doon. lang mga Christian, mga church. Kapag doon ka nagpayunurin ka doon, marami ka doon magiging doon. Kasi hindi ka tulad dito,
Resilita. Alex, tabi-tabi yung ano eh. Pero pagka dito na mabusog. Lagi na mabusog. Alam niya kayo, dito ka isinilang eh. Ngayon, sige kung Pero pagka lagi Lagi. na mabusog, lagi na mabusog ka. malapit na kami umuwi. Andito yung ano mo ah. Pero ka hindi ka nainom. Diri ako. May tinapay pa ako. Lubos ko lang ito pala. Yan. Okay. Maano na kami. Salamat. Dito kayo nakatira, sis? Tuloy lang kayo, sis, para ma-schedule natin, pag na-schedule natin baptism, kasama na kayo rin. Banga? Ano pangalan niyo, sis? Christy. Sinaparel. Asawa. Asawa ng asawa ko. Sa Kriste. Ano man. Ha? Bakit kita gampi? Na, ano yun sila? Nakatakas Wala ka na sila. kagabi. Wala ka. Ano? Nanonood ka? Ano yun? Hindi maganda kasi story Ano yan. lang ako tanggol. Ah, Tanggol lang. mm. Pwede na ako tanong. Ha? Darating naman yan eh. Wala man ano pilitan. Ay, kung mas maganda siguro kung may bisita ka, mag-palda. Kung wala naman, okay lang din. Ika, ito pa nagbaw. Hindi. Sabi ko, kung pwede magpantalong, wala mo na kung ibistila, wala mo na kung Hindi pwede. Pwede ka kapatol. Pwede mo Hindi naman, kung wala naman eh. Ako laki. Dito kada mo ni Hanaik. Ikaw rin tumakating. Nagpindig na mabusog. Wala pagkamit ko na mabusog. Yung kalamutin mo. Ang nga kaluluwa, dero na bukos.